di lahat ng dako amay nakikipagtipan. Nek karameneyahanam, subalit sa lahat ng inyong kalooban, siya'y nananawagan at maaring makitahan sa buo niyong katawan, templong naturingan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't ang wika ko pahalagahang tuwira sa bawat minuto man, segundo ng inyong buhay. Ang Ama ay naising makamtan, madama ng lubusan sa buong katauhan upang pakita niya ang lahat ng marapat sa buhay ay makamit kaliwang ganap na di kayang kamti sa pamamagitan ng mga bagay sa laping naturingan at pagkain iyan, kundi sa Kanyang Espiritu, maglalahad na totoo, magbabahagi sa inyo. O taong mga minamahal ko, magnilay at magbulay kayo, magtanto ng lubusan. Sino ang lakas? Sino ang buhay? Sino ang lahat ng pawang kabutihan? Amang walang hanggan, noon, ngayon at kailanman, walang katapusan. Sa tao'y nag-aalay, walang kamatayan, wagas niyang pagmamahal kanino man. Kay talino ng Ama, ang utak ng tao'y binahaginan niya ng pangunawa. Kay raming sinaliksik ng tao, nasasaliksik kung papaano ang mga gamot, ang pagkain, kung paano mapapasarap, ang sasakyan, kung paano mabubuo, mga makinarya na iba't iba na ang nagsisisulputan, nagsisilabas sa daigdig sa pamamagitan ng talinong kaloob niya. Subalit, anong talino ang masusumpungan ng tao para mailigtas kanyang kaluluwa? Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Walang talinong maiaakma sa kaligtasan ng kaluluwa, kundi ang tatanggapin Diyos Ama ng buhay na bawat isa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May tanong po ba kayo? Ang sabi nga ay ba? Ang tao, bakit nga ba, no? Mayroong sa pag-ibig lang na gustong magpakaluka-luka. Ano?
Eh kung ayaw ka ba ng pansinin, eh di huwag mo. Ano po? Eh bakit nga ba pag may taong pag umibig eh, nagpapakalo ka sa iniibig? Eh bakit mo ibigin yung ayaw ka naman? Ang ibigin mo yung ama. Buhay ba ang ama? Eh kaya kapag ayaw ka, eh di magdilay ka. Umayaw ka rin. Puso mo'y hanapin ang kalapat mo. Buhay ba ang ama? Eh kaya mayroong mga naluluk at naluluko eh. Dinidibdib yung pagmamahal. Huwag. Huwag. Sapagkat hindi dapat dibdiban ang pagmamahal sa tao. Ang pagmamahal sa ama, ang dibdibin mo. Buhay ba ang ama? At yan po ay biyaya rin. Kapag malapit ka sa ama, ituturo niya sa isip mo ang marapat. Ipapadama niya sa damdamin mo ang dapat. Kaya, may crush ka ba? Eh, hindi ka pinapansin. Aba, kabata mo pa, isipin mo, bata ka pa, marami pang gugusto sa'yo. Eh, kung wala pang gumusto, de gustuhin mo ang Diyos mo. Ano? Yung namang maraming manliligaw, proud na proud. Maraming niloloko. Yung walang nanliligaw, takot na baka wala nang manligaw. Eh, bakit nga kaya? Mga mahal, sus, taong-tao yan. Buhay ba ang ama? Para maraming gumusto sa'yo, Diyos ang gustuhin mo. Ang kapwa mo gumugusto sa Kanya, gugustuhin ka. Hindi yung pagmamahal na magiging asawa ka, kundi pagmamahal na magiging kapatid ka sa Kanya. Buhay ba ang ama? Di ang saya? Buhay ba ang Diyos? Di ba masaya? Pag maraming nagmamahalan, masaya. Kapag isang nagmamahal, malungkot. Buhay ba ang ama? Kaya magmahal ka, mamahalin ka, maging tapat ka, magpapakatapat sa iyo ang ama. Kaya't kung paano minahal ang kapwa mo, marami ring magmamahal sa iyo. Kaya kahit walang nanliligaw sa iyo, ala. Sa mga dalaga yon, sa mga dalagita, sa mga binata naman. Bilang Apo Kunching, ang dami ko ng karanasan. Papakamatay na po ako, sabi ng isa. Kasi po ba't po ginawa? Aba, pag nagpakamatay ka, katanga mo. Sabi ko. Eh, bakit po Kasi po ayaw niya ako. Eh, ano kung di ka gustuhin? May Diyos na gumugusto sa'yo. Magising ka nga. Pupukpukin kita, baka magising ka. Sabi ko, sa cellphone lang naman. Sabi ko, umarap ka nga sa akin, anak. Magpakilala ka nga sa akin. Sabi ko. Tapos sabi niya, nahiya po ako sa inyo. Aba, nahiya ka sa akin, sa Diyos hindi. Sige po, nagtagpo. Kasi po, ganito. Aba, kawawa ka naman ka ako. Hindi mo sabihin yan kung kilala mo ang Diyos. Paano po bang magmahal sa Diyos? Naku, Diyos ko ka ako, patawarin ka. Mga minamahal, iba't iba po, ano? Iba't iba ang ugali ng tao, iba-iba ang dinaranas ng tao. Meron naman. Ganit po ba kayo? Hindi po, binibiro lang kita. Meron naman. Kasi po galit siya sa akin. Hindi ako ginugusto. Kung di ka ginugusto, hindi huwag mo siyang gustuhin. Ano? Alam niyo po, iba't iba po talaga ugali ng tao, no? Merong bata pa lang, dibdiban ng magmahal. May matanda naman, kung kailan tumanda, tsaka nagmahal. Nakakatuwa, no? Kung kayo lang ang naglilingkod na tulad na sa akin, matutuwa kayo sa buhay nyo. Buhay ba ang ama? Kaya alam niyo po, ako pag nalulungkot, biglang idadatal ng Diyos kung ano yung mga kaganapang nakakatuwa. Kasi sabi ko, pag nalulungkot ako, Panginoon, aliwin mo naman ako. Haaliwin ka sa mga nakakatuwa. May papakita. Alam niyo po, ako mag-isa, napapatawa. Kaya kung may makakakita sa akin, lukarit si Apo Kunching. Ba't hindi ka matatawa sa mga binabahagi ng Diyos? Oo nga naman, ano? Pag nilayan po ninyo.
mayroong saganang-sagana, hindi pa tumutugot kung ano ang makamkam. Pag namatay naman, iwanan din. Wala nang tigil. Sabi, tapos nagre-reklamo, napapagod na eka ako. Ay, ka napapakapagod. Ano? Kaya sabi ng Panginoon, napakahirap. Napakahirap, anak. Maunawaan ako ng tao na ang hinahangad ay bagay at salapi lamang sa mundo. Maabot ako, maunawaan ako ng taong ako ay dinadama at kinikilala. Kaya, sugod na sugod. Sugod marino, sugod marino, sugod marino. Pagkatapos, dadaing, nahihirapan. Aba, so may kasalanan. Ano po? Isang araw pinagmasdan ang isang magbobote. Ang sabi ng Panginoon, masdan mo anak yan. Yang magbobote na yan. Sipa ng sipa sa kanyang bisikleta. Hakot ng hakot sa mga basura. Siyempre, bote, bakal, lahat kinukupkop. Magkano? Sentimo. Sentimo ang bayad sa kanya. At dadali niya na sa sengwa. Malaki ang kwenta. Magkano kinita sa maghapon? Palagay mo eka 300. Sa maghapon niyang lakad. Hindi yan marunong manalangin eka anak. Hindi yan marunong eka mag-isip para sa akin. Pag mulat ng mata niya, ang iniisip niya na eka mga bote, bakal, plastic. Yan na eka. Hindi niya na eka ako naalalang, Diyos ko, salamat po, nagising ako. Tanungin kita anak, pag nagkasakit ba yan, pagagalingin siya nung bakal bote niya? At pagagamot kaya siya nung nagbabayad sa kanya? Hindi. At pagkatapos sasabihin, kahirap na eka ng buhay, nagkasakit pa ako. Bakit anak? Sa hirap ng buhay, ako ba'y hindi nagpapadama? Kung kikilalanin ako at hahanapin ng tao, hindi masasakitan ng buong panahon ang katawan niya. Totoo po yan. Sige, magnilay kayo. Sa buong 1 linggo, handugan nyo ang Panginoon ng oras nyo. At wag sa maghapon ay puro ang hanap buhay nyo. Pagpantayin nyo ng panahong kayo'y siyulong marino kayo, no, sugot marino, at nang nakilala niyo ang Panginoon ay binigyan niyo siya ng oras. Nakapagpahinga ang katawan ninyo, napahinga ang isip niyo, pantay pa rin ang laban. Baka mas malamang pa, yung noon ay maghapon, pagod na pagod ang isip mo, pagod na pagod ang katawan mo, pagod na pagod ang kalooban mo, at nang magpahinga kayo may sakit ka. Doon sa nasumpungan mo siya, na binigyan mo siya ng pansin, ng tuon, at pinaglaanan mo siya ng oras. Tingnan mo, pag hindi totoo sinabi sa'yo, tagain mo sarili mo. Buhay ba, ama? Ba't ako patataga? Kaya hindi naging totoo sa'yo, hindi ka totoo. Ba't ako patataga sa'yo? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon pa magandang mangyayari sa inyo.
kang kinatanggapin. Kaya nga may isang alagad noon eh. Dahil sila pa lang ang alagad, 3 pa lang sila. Nako! Pag sa bukid, pag panahon na ng bukid, nagtatago. Umiikot. Sabi ama sa kanya, anak! Meron pa. Kaya po hindi ako nakapaglingkod kasi sinungaling ka. Hindi ka nasa bahay lang. Lumusong ka sa bukid, dumikot ka pa at nagtake. Sulong hahamunin kita. Lulusong ka sa bukid at hindi ka lulusong, parehas lamang sa'yo. Tingnan ko kung alin ang maginawa, nabibilad ka o hindi. Maraming aanihin, kakarampot ang nag-aani, sabi sa kanya. Bulong ng bulong, bulong ng bulong. Paano kaya kami kang kakain? Paano kaya kaming kakain? Wala nga kami kaya nga lumulusong. Yan si Conching na yan. Conching. Kasi Conching pa ang tawag noon hindi pa po Conching Conching pa lang. Nagkasakit ngayon. Tingnan ko. Sige lumusong ka ngayon. Mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Diyos hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa Subalit, yung isang nangaagaw na yan. Nako, sasabihin niya, naku paano kaya kang hindi? Mag-uusap pa silang dalawa kung saan sila magtatagpo. Akala naman nila, hindi alam ni Apo Conching. Pag nag-uusap sila, sambay ka tayo, doon inda, niyong isa. Tapos mag-uusap sila. Siyempre naman, yung isang pumapasok, Apo, hindi pa pala nga Apo. Anong tawag sa akin? Anong tawag ni sa akin? Ate Conching, sabi niya. Ate Conching, sabi niya, bakit naman po kasi blank, hindi pa pumapasok puros na lang po kami. Pasubali ko sa iyo kung bukal din sa kalooban mo, bakit nakikita mo yung kapatid mo na hindi pumapasok? Kung hindi ka sumasama ang loob, bukal sa kalooban mo, hindi pabayaan mo. Sino ba nagtanim na hindi mag-aani? Ikaw ang nagtatanim, hindi mag-aani ka. Kung ayaw mo magtanim, ikaw rin wag nang pumasok. Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Sulong balang araw, dadami kayo. Dumami nga. Ngayon po, wala na silang ginagawa, nakaupo na lang ang katwiran ba't papasok pa tayo, nakaupo na lang tayo. Pag pinamili mo naman, sasabihin, manghilot kayo. Manghihilot sabay-sabay nga ang nagmamadali, umuuwi na. Kayo po, anong gusto niyo, manghilot sila o hindi? Manghilot po, sila ayaw Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nanguna yung gawain na ito, ay talaga naman pong pila-pila, haplos din haplos doon, haplos dyan. Sa totoo lang po parehas din ang kaganapan. Kung paano noong nagpapahaplos sinahaplos, may gumagaling, mas marami pong gumagaling ngayon. Bakit po? Sige. Kung yung nanghahaplos na alagad sa inyo, wala sa loob, gusto lang talagang maghaplos, masama na loob, tatalab ba yung panghahaplos sa inyo? Tatalab po ba? Ay, hindi po. Kaya kung tatanggapin yung bukal ng Diyos sa puso ninyo, sigurado po, tatalab yan. Pero hindi naman po ibig sabihin wala sa loob nila. Ang ibig ko po sabihin, kung halimbawa ngayon pipilitin ninyong magpahaplos at ayaw po nila,
wala sa loob nila, nagmamadali at sila'y uuwi na. Eh, kayo po kaya ay gagaling. O kayo, sinong matibay na mag-a-aplos? Ayaw din ninyo. Kaya rin po ako, gusto ko na rin huwag kayong bendisyonan dyan eh. Buhay po ba ang Diyos? Napaka-unfair, ano? Pero alam niyo po, hindi. Sa larangan po pala ng paglilingkod sa Panginoon, hindi kailangan pagmasdan mo yung kapwa mo. Kung ano yung ginagawa niya, yan ang natutunan ko po sa Panginoon. Yan ang binabahagi niya po lagi sa akin para magtibay ka, anak. Kung may nakikita kang kapwa mo lingkod na ang ginagawa niya Elisya, ituwid mo. Kung makikinig sa'yo, matatama siya. Subalit may takda-takda po, sapagkat titingnan mo rin kung maaabot niya na yung iuulat mo sa kanya. Sapagkat kung hindi ay maaaring magdamdam lang sa'yo eh. Magalit pa sa'yo. Sa halip na bumuti na, pasama pa. Tama po ba? Lumalaya yung kasalanan niya, nanlamig palalo siya. Ganyan po ang Diyos. Tama po ba? Tama ba? O mali? Eh talagang tama. Ngayon naman po, kung halimbawa yung kapwa ninyo, eh, kayo, tagasunod kayo, no? Halimbawa, tagasunod kayo. Halimbawa po kayo yung pasyente. Eh bakit naman tatanungin mo sa kapwa mo yung, di ba, katabi mo? Eh ba't naman tatanungin mo sa katabi mo kung ano yung kanyang nararamdaman? At kung siya ba'y gumaling, ba't hindi ka magkaroon ng sariling damdamin? Buhay ba nga, ma? Magkaroon ka ng sarili mong damdamin, panuntunan at paninindigan. Sapagkat yung kaligtasan ni Juan ay hindi mo maring maging kaligtasan. At yung gagawin ni Juan ay hindi mo magagawa. Parehas man kayong may kakayahan, kung hindi kayo parehas ng talino, hindi ninyo magagawang parehas yun. Buhay ba nga, ma? Ngayon, ang pinakamahalaga, gawin mo yung tama, sumunod ka sa tama, at matatama ang iyong gawa. Magandang umaga po. Buhay po ba nga, ma? Kaya sa inyong lahat, may lagnat ka pa ba? May pasyente nga eh. Eh, ilang ano na po ito nilalagnat eh. Naku po ka ako eh, kailan mo ba huling pinaliguan? Naku po, 1 linggo na eh, kang hindi naliligo. Ha? 1 linggo. Panginoon ko, Diyos ko. Alam niyo po, yung mga nilalagnat, araw-araw maligo. Lagyan niyo lang 1 likod at huwag kayo maliligo ng tanghali. Mga bandang alas 9, ano po, mabilis lang, parang pasingaw. Huwag naman yung para ka nagbabad sa bathtub. Parang pasingaw. At kapag ang lagnat ay walang mga komplikasyon, eh, sigurado gagaling ka. Kaya lang hindi gumagaling sa paligo. Sa paligo, ano? May komplikasyon yan. May komplikasyon sa, halimbawa, may infeksyon ka sa ihi, mayroon kang infeksyon sa lalamunan, o kaya may dengue ka, may gano'n, marami po. Pero paano mo yan matutuklasan? Paano mo malalaman? Tanong mo sa Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Eh paano po namin tatanong? Hindi namin kayang kausapin ang Diyos. Dumulog ka, makakausap mo. Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na? Anong pakiramdam mo? Iigi na. Totem mo. Hindi ngayon, nakakapagpahinga ka. Buhay ba ang Diyos? May mga tao po, kung di magkasakit, hindi magpapahinga sa trabaho, ano? Kung hindi magkasakit, hindi magpapahinga sa negosyo. Kung di magkasakit, hindi magpapahinga. Pagka nagkasakit ka na lang, tsaka katitigil sa trabaho mo, eh, hindi mo na mararanasan ang sarap sa buhay. Ano po? Kailangan, kapag naayos mo na, naregla mo lahat. Reglamento na lahat. Yung reglamentong patuntun-tuntunin. Abay, magpahinga ka na rin. Ano? Maraming pasyente, katanda na,
Anong ginagawa mo, Eka? Nagtitinda pa po. Ay, sus, Maria Jose, sa akin. Kamusta ka na? Ay, kagaling niya sumagot. Mabuti lang po. Tingnan niyo po ang pamamaraan ng Diyos, ano? Kaya dito po, hindi kayo babawalang magpa-doktor, magpa-hospital, hindi kayo babawalang uminom ng gamot. Ang bawal lang po dito, yung kalimutan mo ang Diyos. Subalit ang sapin mo kung anong kalooban ng Diyos ay napakadapat po. Lahat po, instrumento na binigay ng Diyos. Ano lang ang hindi? Yung hindi naman nararapat eh. Talaga naman po totoong nagaganap. Yung hindi naman nararapat, eh, dapat hindi naganap yun. Pero dahil sa mali, naganap. Ano po yun? Bahala na po kayo. Ayoko pong magsalita ng hindi nyo naunawaan, sapagkat kapag hindi nyo naunawaan, nagsisilbing kasalanan. Kaya't kung papaunawa ng Diyos sa inyo, maunawaan nyo rin po. Ngunit, kung mayroon akong kausap na nakakaunawa yon, sa kanya ko yahaya. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay po ba ang Ama? Tingnan mo ang mga bata. O, sige. May mga batang nakakatuwa. May mga batang nakakainis. Pero nakakainis man, dapat silang tanggapin sapagkat wala pa silang isip. Kapag ikaw na matanda ang gumawa ng nakakainis, hindi ka na dapat tanggapin. Buhay pa nga ba? Sapagkat kung wala ka sa Panginoon, talaga hindi ka katanggap-tanggap pag nakakainis ang ugali mo. Ngunit dahil ang Panginoon ay nagpapakabuti sa lahat, kahit masama ugali mo, pinatatanggap ka pa rin sa kapwa mo. Upang ang mga nagbabata sa hindi nakakabata, ay mapagbatahan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong po ba? Wala kayong tanong? Mabuti ka pa kay Mike. Ano? Sa inyo pong lahat, para pong ayaw pa ninyong umuwi, ano? Kumusta ka na? Pag kaya natapos na yung hinihingi mo, ano kaya ang kasunod niya? Ha? Ay talaga? Kasarap noon. Ikaw yun, no? Dala. Ayun, no? Ang pastol. Kita mo sarili mo? Salamat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, kaya sa inyo lahat, masaya ang buhay sa mundo kung lahat ay nagkakaisa. Pagmamahal ng Ama, kung madarama nyo lamang, tapat ninyong makakamta ang wagas niyang pag-aalay sa isip at kalooban. Manahan siyang tuwiran, matagal man ang bilang ng Pasko, buwan pa ang hihintayin mo. Subalit kung sa puso'y totoo, Diyos Ama ay nasa sa iyo. Araw-araw ay Pasko, sa tuwina sa'yo'y may regalo. Aaliwin ka sa tuwina, handog niya'y
di mabibilang mo, sapagkat ang Ama'y totoo, walang di nababatid sa inyo. Ano man ang kailangan mo tao, maging ang nadarama mo. Kaya't kung nahihirapan ka sa mga pasanin mo, ialay mong ganap sa Kanya, katulong ka sa kasama mo, at hindi Kanya iiwan sa anumang kagipitan. Saklolo niya'y di naratan, ikaw ay Kanyang tutulungan. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, kung napagtatanto niyo lang, wala namang gumagawa ng awit na yan eh. Ora mismo. Kaya't kung alam ninyo, ang mga awitin na yaon ay uunawain ninyo at patototohanan ninyong tatanggapin at pagtitiwalaan, magaganap sa buhay nyo. Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Sa tuwin ay tigibin ninyo ng pag-asa ang buhay nyo. Huwag niyong panaigin ang dilim sa isipan nyo, kundi kung ito'y dumaratal, hawiin ang pananampalataya nyo at tawagin niyo ang Ama, daratal siya sa inyo. Do'y padadaman niyang buhay na buhay siya at ang pagpapala niya ay laganap sa mundo. Manalig kayong di magpapabaya siya sa inyong lahat. Umasa kayo sa inyo'y kapiling ang Espiritu. Pagpalain kayo. Tayo na po. May gawain